Ayan. Sorry. Isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay March 8, 2024 at ang oras ay 4:45 p.m. Ulitin ko, March 8, 2024 at 4:45 p.m. Okay. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Okay, mga mahal kong kapatid, makinig kayong lahat. Ito ay napaka-importanting mensahe, no? Actually, maghapon talaga, no? Maghapon ng aba ninyong lingkod na nagmo-monitor habang nag-aantay sa ng pababa, pero yung kapaligiran ay medyo hindi maganda ang klima. Okay? But anyway, mga mahal kong kapatid, ganito yun siya. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, na-appreciate ko naman yung mga pagsisikap ng iba nating kapatiran. But the truth is the truth, and the truth shall set us free. Ito na lang, no? Kasi ako mayroon pa, at saka maanghang na masyado yung mata ko. Kasi maghapon akong nag-monitor. Okay. Mga mahal kong kapatid, ito ay hindi ko miniminsay sa inyo para magpanik kayo, ha? Kung hindi, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. At nagpasalamat ako sa pambihirang pagkakataon na ipinagkaloob sa akin ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Makinig kayong lahat, this is it. Okay? Nakakalungkot ito, no? 5 bangko here in the Philippines. 5 bangko ngayon ang sinisikap, pinipilit o sinisikap na ma-retrieve yan dahil pag hindi mangyari yan, 5 bangko here in the Philippines ang magsasara. Okay? Based on my monitoring, ha, 5 bangko ito, no? 5 bangko. May posibilidad ito na biglang magsara. Hindi ko na lang imi-mention ang mga bangko o mga pangalan ng mga bangko nito. 5 bangko dito sa atin sa Pilipinas ang biglang magsara. No? Mga depositors, no? Mag-isip-isip kayo diyan, no? 5 bangko ito. 5 bangko biglang magsara ito, no? Dito 'yan sa atin sa Pilipinas. Kaya nga maraming nagtatanong sa akin, Madam, no, Miss Lidimin, Princess, or whatsoever dyan, ano sa akin. Ano ba talaga, no? Ano ba talaga? Simple lang, no? Hindi kasi panukala ng tao ang pwedeng sundin, kundi panukala ng Diyos. Number 1, siya ang ating itaas, higit sa lahat. At pangalawa, kailangan maibalik sa Maharlika Kingdom, no? Maharlika Kingdom, the Sulu Empire, no? At maiupo, no? Maiupo talaga ang tunay na descendants or tunay na Sultanate of Sulu. Hindi naman po lahat ay pwedeng umupo, although na yan ay magkadugo, no? Maliwanag yan, no? Pero ngunit subalit napakaliwanag ang instruction, ibigay sa lahat ng karapat-dapat, no? No? Napakaliwanag yan. Lalo na yung mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Napakaliwanag yan. Ano yon? Siya talagang ating itaas, pero may mga hindi natin maiwasan yan kasi nga 'di ba? Multimo salita at pangalan ng Diyos ay gagamitin nila. Ngayon, may mga categories diyan, no? So, doon dinaan ko na lang ito sa mga TikTok, sa mga timeline stories ko, but kung sino makakaintindi, very good, no? Basta magsipaghanda kayo, ha, dahil 5 bangko ito. 5 bangko dito sa Pilipinas ang biglang magsara. Okay? Biglang magsara ito. 5 bangko ito sa Pilipinas. Ito ay sinisikap pa ito na ma-retrieve, no? Sinisikap pa ito na tama bang words ko? Basta sinisikap pa ito na maisalba. 5 bangko ito. Magsasara yan here in the Philippines, no? Here in the Philippines. So, yan ang isa, no? Hindi ko to papangalanan ang mga bangko, baka magpanik ang mga depositor nito, no? Magpanik mga depositor nito. Napatunayan ko yan kasi nung mga bangko na yung last, no? Actually talaga may nakiusap sa akin, Ma'am, ano ba talagang bigyan mo ng tip? So, nagbigay ako ng bangko. So,
pak na pak, no? Pak na pak talagang magkatugma. Yes, actually, hindi po. Actually po, nagpapasalamat po ako sa mga message ng iba nating mga viewers, no? Meron ako dito, nagpapasalamat siya sapagkat kaya lang sabi niya it's too late kasi nag-vlog ako kagahapon regarding sa cryptocurrency, yung mga crypto na yan. So, nagbigay na ako ng babala. Hindi ko na kailangan, ayoko kasing ang dating ko is diktador, no? So, nagbigay na ako ng babala and suddenly, kaninang umaga, meron dapat mag-payout yung sa mga crypto na yan. Nagulat sila, yan po ay hindi ko gawa-gawa ha, nandito yung message sa akin. Nagulat sila dahil hindi sila makapag-withdraw at bigla na lang silang black. Hindi lang gi-block, bigla pas lang inalis sa hindi na nagfa-function ang kalang group chat. So, yan ha, mga dyan, 5 bangko ito ha, 5 bangko ito dito sa Pilipinas, bigla itong magsara. 5, take note ha, 5 bangko. No? So, ito ay mapipigilan ito, maagapan natin ito, no? Maagapan natin ito sa isang tuldok lamang, no? Malaki, yung iba kasi, no, hindi kasi nakakaintindi. Bakit ko sinasabing malaki ang impact na maibalik ang Maharlika Kingdom of God, the Sulu Empire at maiupo? Ngayon, ang tanong, sino ang mag-uupo? Wala nga silang pinanghawakan, no? Na kahit sa kanila, wala silang pinanghahawakan ng mga katibayan na sila ang pinag-iwanan ng the reigning crown. Isa lang ang may solusyon pa rin dyan. Basta ako, maliwanag ang instruction sa akin, ibigay ang nararapat sa lahat ng karapat dapat, lalo na sa sumusunod ng kataas-taasan, no? At maraming salamat. Oh my God, no? Sana ay basta. Ayan na, hindi na ako nagkulang sa inyo, no? Actually, yung GCash, Master, yung GCash, alam nyo yun mga viewers ko, no? Yung GCash, very well known yun, nag-iingay yun, at GCash ay mawawala. Ang daming nag-PM sa akin, ako naman, sa abot ng aking makakaya, ako ay nagpaliwanag, hindi mawawala ang GCash. So, nangyari, no? But this time, no, marami na kasi mga mahal kong kapatid, ito lang, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. At nagpasalamat ako sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan dahil binigyan niya ako ng isang pambihirang pagkakataon, no? Isang pambihirang pagkakataon para gumanap sa isang bagay na ang pagganap na yan ay una at higit sa lahat, siya ang mabigyan natin ng kapurihan at hindi ang ating mga sarili. Kaya lagi kong sinasabi, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, no? So, marami akong mga nakikita, no? Marami akong nakikita, basta maliwanag. Although naghapdi-hapdi ng mata ko ba, maliwanag sa aking mata, 5 bangko ito, may posibilidad na bigla itong magsara here in the Philippines. Yan. No? So, hindi naman yan sila nagsasabi dyan sa Sinchole, no? And thank you so much on United Nations. Thank you so much for always stay with me. Charot, no? United Nations, magtaas na naman kila yung iba. And thank you so much sa isa sa mga friend, no? Kaya maraming magaganap. Marami, no? So, let's check it and let's see who is rattle and roll, no? I love it, no? So far, yan lang muna ang aking i-update sa inyo. 5 bangko ang posibilidad na biglang magsara here in the Philippines. No, here in the Philippines kuno. Okay, but anyway, kapit tayong lahat at isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, no, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. And thank you so much sa lahat ng mga kapatiran, no. Mag-ingat kayo at saka yung meron akong nat-notice kaganina, no. Alam mo may nagtanong sa akin bakit nagkakaroon ng pagko-close ng bangko? Ano yung nagiging ugat, no? Ako pang hiningian ng explanation na hindi naman ako taga-bangko. But sa abot ng aking makakaya, mag-ano ako diyan, no? Kung ano may tutulong ko. Knowledge is power, no? At ang karunungan na yan na nagmumula sa kataas-taasan ay higit pa sa 10 hari na magagawa at higit pa sa salapi na magagawa at higit sa lahat ito ay nakakapagligtas sa atin sa kapahamakan. Hindi ako magliligtas
kundi yung karunungan, because knowledge is power. Okay? So, mga mahal kong kapatid, mag-isip-isip na kayo at nawa sana ito maunawaan ng iba at sana I wish na sa kabila lang ng lahat ng mga kaguluhan na nangyayari sa kapaligiran ay wag manatili ang pagiging mabuti sa kapwa. Okay, panatilihin ang magiging mabuti sa kapwa, no? At ang paalala ko, ang magtiis, no? Hanggang wakas at mga nanatiling tapat sa kanilang mga tungkulin ay siyang tunay na makakamit ng reward, no? Hindi sa kilidimin ha. Higit sa lahat, reward yan sa kay God. Magkaroon ka lang ng peace of mind, malaking bagay yon. Magkaroon tayo ng malalakas na pangangatawan, no? Malaking bagay yon. At syempre, above all, yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun talaga ang pinaka-reward na dapat nating asam-asamin. Okay? So, isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat at mag-ingat tayong lahat, okay? Mag-ingat pa rin dahil may mga namomonitor na mga lindol-lindol, no? May mga namonitor kong mga lindol-lindol dyan, okay? And how sad pala dahil sa Indonesia, no, may nakapag sa akin that may mga lumalabas na mga nilalang, no? Actually, hindi ko pa na check yung ko sa akin, ipo-forward sa akin. Naglabasan yung mga malalaking ahas. No? So, the question is, saan sila galing? No? Ito na nga sinasabi ko. Ay, anyway, bago ko makalimutan, okay, ganito. Kape muna pala tayo dahil inaantay ko yung tao na inutusan ko sa town, okay? Dali lang, mag-take muna ako ng kape. Alam niyo mga mahal kong kapatid, no? Ito lang, tip ko lang, no? Ang kay Juan ay kay Juan at ang kay Pedro ang kay Pedro. Huwag pakialaman ni Juan ang kay Pedro. Kay Pedro ay kay Pedro, kay Juan ay kay Juan. Ganito ang nangyayari dyan kung bakit nagkakaroon ng mga, kaya even the America ngayon ay sinasabi nila, no? Nanawagan sila kung sino makakapagbigay ng solusyon sa global climate change. Alam nyo, sa totoo lang, ang global climate change, pag magbago lang ng ugali ang mga tao, masusolusyon ng global climate change. Disiplina sa tao, number 1. Yan ang sagot sa global climate change. Okay. Ang global climate change, ganito yan. Kung bakit kumbaga sa Bisaya, ginakulata, binubugbog ngayon ng Amerika. Okay. Para doon sa mga taga-Amerika at bahala na kayo mag-interpret yan ng English, no? Okay. Huwag niyo akong pa-English ng pa-Englishin, kaya magdudugong ilong ko dyan. Okay. Ang Amerika kasi, sa totoo lang, wala na talaga silang pondo, no? To make the story short, ibang bansa ang nag-aano sa kanila ngayon, tumutulong. Mayroong isang bansa na nasa likod nila, okay? And to make the story short, no? May kinalaman ito sa mga kayamanan, no? Actually, sabi ko nga sa inyo, di ba? May kinalaman ito sa mga global wealth. Okay, Amerika, alam naman natin, lalo sa mga nagko-commodities, sinisikap nila na ma-penetrate yung mga yaman dito sa Pilipinas. Katina mo ginakulata ang nila, ibig sabihin ginakulata, binubugbog guys, no, ang kanilang bansa ngayon. Why? Lahat ng mga global wealth na yan, meron yung tinatawag na covenant. Okay? Kapag ang isang bagay ay hindi yan nakaatang sa'yo, may curse yan. Okay? Like for example, ang isang global asset ay yan ay nakatalaga. Like for example, sa bansang Cambodia, no? Sample to Amerika, wag ninyong ariin, wag ninyong pakialaman ang para sa Cambodia. Kung meron man kayong i-claim, yung program na para sa inyo. Just like for example, the Johnson & Mate, yung platinum na yan, no? Yung sushi na yan, ganyan yung mga hallmark na yan, no? The platinum, yan. Actually, dalawang klase ng platinum no? Lalo na yung palladium, ganyan guys, kasimple. Kasi pag pinakialaman mo yung hindi sa iyo, may global covenant kasi yan no? The material plus spiritual. So pag pinakialaman mo yan, ay nako, mayroon tayong 4 na elemento ng daigdig. Ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, at ng lupa. Naka-covenant yan guys. Okay? So, tingnan nyo bakit ngayon ang Pacific Ocean, no? Siguro napapanood nyo yan. Mayroon silang na-discover ngayon, napakalaking Buddha. Just imagine, in the Pacific Ocean, mayroon lumitaw ngayon na napakalaking Buddha. No, anong Buddha yan? Saan related yan? Related yan sa mga aliens.
sasabihin na naman iba, ano naman ba ito, Slidiwan? But I swear, hindi ako gumagawa ng kwento, okay? Kasi yung mga pinag-uusapan ng mga yaman na yan, hindi lang tao ang may covenant dyan, pati yung ibang nilalang. Actually, kasama dyan mga fallen angels kung tutuusin. Kaya nga may tinatawag tayong mga inkanto, mga ganito, mga ganon, di ba? Kasama yan sila. So, mahabang kwento ito, but sa hapong ito, ang bottom line ko, no, kasi mahaba-habang kwento yan, yung tungkol sa 5 bangko na may posibilidad na yan ay magpo-close yan, okay? Pag hindi maagapan yan, pero sinisikap nila guys, okay? 5 bangko ito biglang mag-close, no? Yan ang nakaigihan sa atin, no? Yan ang nakaigihan sa atin. Basta kung ako may nagmimensahe sa inyo, that is not in my own understanding. Nakabase tayo sa system na nakikita natin at nakabase tayo kung ano man ang dikta ng espiritu, no? At sa kabila ng lahat ng mga kaliwat kanan ng mga kaguluhan, I'm praying na ang pag-ibig pa rin at kapatawaran sa bawat isa ay mananaig, no? Kasi whatever it is, no? Mananaig pa rin ang mananaig ang buong katotohanan at yan ang makakapagpalayo sa atin, hindi ang mga kayamanan. Dahil ang mga kayamanan na yan ay sanhi ng kaguluhan. Lalo na yung sa iba na aangkinin na sa kanya lahat. Na siya lang, no? Kaya nga sinasabi, lahat ng pinili ay pipiliin pa, lahat ng sinala ay sasalain pa. At kung ang mga ginto, pilak ay dinadalisay sa pamamagitan ng apoy, ang isip, higit sa lahat ang puso ng tao, si Yahweh ang nakakasiyasat. Okay? So ayan lamang for the meantime at magandang hapon sa inyong lahat dahil ako'y nag-alala sa aking pamilya dyan na naiwan ko sa Luzon, no? Kasi merong mga hindi inaasang mga pangyayari dyan, no? At ano't ano man, si Lord na ang kanyang kapangyarihan, no, ang kanyang banal na dugo, banal na espiritu, ang ipinagkatiwala ko na ang aking mga anak sa kanya, no? Dahil siya ang mas nakakahigit at nakakabuti sa ating lahat. Okay? So maraming salamat sa inyong lahat at for the meantime yan lang muna at isang mapagpalang magandang hapon sa inyong lahat at anong oras na alas 5 na pala, so kaya pala nagugutom na ako, charot, kasi hindi pa ako nananghalian sa kakatutok dito para mabigyan ko lang kayo ng kahit pa paano sana nakakatulong ng information sa inyo, no? Kasi itong mensahe ko sa inyo ay hindi naman ang aking sarili ang itinataas dito kung hindi mabigyan kayo ng paalala or babala, okay? So good afternoon sa inyong lahat.